Naalimpungatan si Hannah sa sensasyong wari siya ay idinuduyan. Pagdilat niya ay natagpuan niyang nakahiga siya sa kama. Naroon na siya sa kanyang silid. Nakita niya ang tray ng almusal nakapatong sa bedside table. Napangiti siya sa thoughtfulness ng kanyang yaya pero hindi pa kaya ng sikmura niya ang pagkain. Nasusuka pa rin siya, mabigat na mabigat pa rin ang kanyang ulo dahil sa nangyari ng nakalipas na gabi. She had drunk too much wine. That wasn't like her at all. Ang kanyang booze ay hanggang beer at punch lang. Kaya siguro nawala siya sa sarili kagabi pagkatikim ng alak. Closing her eyes again, she sighed contentedly and buried her face deeper in the pillow. Bigla siya natigilan. Bakit parang iba ang kulay ng silid niya? Dumilat siyang muli at napabalikwas. She was right, it wasn't her room. Nagtaka siya sa kinaroroonan at kumakabog ang dibdib na iginala niyang paningin. Nasa loob siya ng isang di pamilyar na silid. The room had a masculine air in it. Mamahalin at magaganda ang kasangkapan. Neutral ang kulay ng mga rugs sa sahig. Pinilit niyang tinandaan ang mga nangyari ng nagdaang gabi kung paano siya nakarating dito. All she knew was that she attended her party given by Matthew and she got awfully drunk. At ang binata kaya ang nagdala sa kanya rito? Napatimbagang siya. Pinilit niyang kalmahin ang sarili lalo't pat wala naman siyang napapansing kakaiba sa kanyang katawan. Ang hindi lang niya naintindihan ay kung bakit dinala siya pa nito sa ibang silid. He could have taken her home, couldn't he? Muli siyang napatimbagang. Alam niyang dinala siya rito ni Matthew dahil may plano ito. Well, kung ano man yun ay hindi nito iyon maisa sa katuparan dahil lalabanan niya ito. Nakahinga siya ng maluwag nang matagpuang intact pa ang suot niyang damit maliban sa kanyang sapatos. Kung sa bagay, kilala niya si Matthew, hindi nito gagawin ang lapastangin siya. He was too much a gentleman to be able to do that. She swung her legs and got off the bed. She wasn't expecting the nausea that enveloped her. Napaupo siyang muli sa kama, sapo ang noo. Talagang napasubra siya ng inom sa labis niyang inis kay Matthew ay naibunto niya iyon sa alak. Hinagilap niya ang kanyang bag at natuwa siya nang makita niyang nakapatong iyon sa tukador. Maaari na siyang umalis. Hindi na niya hihintayan si Matthew dahil wala naman siyang balak magpaalam dito. Sa pangalawang attempt niyang pagtayo ay nawala ng kanyang hilo. Sa may paanan ng kama ay natagpuan niyang maayos na nakalagay roon ang kanyang stiletto shoes. Isinuot niya ang mga iyon, dinampot ang bag at kinuha ang suklay sa loob. Nang makapag-retouch ay tinungo niya ang pinto ng silid. Natuwa siya nang matagpuan niyang hindi iyon nakalak. A sheepish grin formed in her lips dahil maisahan na naman niya ang kanyang guardian. Akala yata nito ay papaparusahan siya dahil sa kalukuhang ginawa ng nakaraang gabi. Goodbye, Matthew. Ingat na ingat siyang huwag makalika ng ingay nang binuksan niya ang pinto sakali mang may tao sa paligid. Pero paglabas niya sa silid, bigla siya natulo sa kinatatayuan. She was shocked. She was staring into the vast sea. Nasa gitna siya ng laot at walang lupa na siyang matanaw. Above the sky were the seagulls, their cries were like mercury in her ears. At ang kinaroroonan niya ay isang malaking yate. Ang masiglang kulay sa mukha niya ay naglaho dahil sa matinding pagkatuliro. Paano siya napunta roon? Matthew, ang unang taong pumasok sa isip niya na maaaring gumawa nito. Who else? Blast him. She balled her hands into fist. Tiyak na giyera ang mamagitan sa kanilang dalawa ngayon. Nanginginig sa galit na tinungo niya ang railing. Buong pagkamanghang inilinga niya ang paningin sa buong paligid. Walang hanggang karagatan. She was probably 1,000 miles away from Manila Bay. Now at kung anumang balak niyang pagtakas ay imposible. Believe siya kay Matthew kung paano nito naisip ang ganitong strategy. Alam niyang ito ang tugon ng pinata sa ginawa niyang kahihiyan noong nagdaang gabi. Pero saan siya dadalhin ng lalaki? At ano ang plano nito sa kanya? Now panic rose in her chest. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili.
You're awake! She whirled around in his surprise at natagpuan niya si Mateo na nakatayo sa di kalayuan. You! Galit niyang saan. I don't know what you're up to you. Mateo Rosales, bakit ako naririto? You need some spanking, lady. Akala mo ba'y basta ko nalang babaliwalain ang pagkakagumon mo kay Marvin? You've changed a lot because of him. Naningkit ang kanyang mga mata dahil sa galit. Wala ka nang pakialam anuman ang gusto kong gawin sa buhay ko. Why can't you accept the truth that I'm your guardian? And with that, I can impose rules on you. Mariing ng tikom ang malabi nito. I'm sorry to tell you this. If you're not willing to cooperate with me, then face the consequences. Bagya siyang nakaramdam ng takot sa sinabi ng lalaki. She could see the determination lurking in his eyes. Maybe she had gone too far now. And what will you do? Sinikap niyang maging matapang pa rin ang kanyang tinig kahit nakakaramdam naman siya ng helplessness. Marvin will never find you where I'm taking you, mariing tugon nito. Bumilis ang tahip ng kanyang dibdib. And where are you taking me? Medyo pumiyok pa ang kanyang tinig. Grim ang ekspresyon ng mukha ng binata. Don't be impatient, you'll soon find out. No, sigaw niya. Tell me now. Tinalikuran siya ni Matthew. Matthew Rosales, I'm warning you. Sasabihin mo ba sa akin ngayon din kung saan mo ako dadalhin o lulundag ako sa yating ito? Hindi man lang natinag sa pananakot niya na tuloy-tuloy pa rin ito sa paglakad. Then he stopped halfway to the door, turned his head and looked at her in the eyes. I'm going to hide you in my island. And there's no way you can contact anybody for help. I kept all possible communications out of your reach. I have your cell phone. A glint of triumph was clearly visible in his eyes. Para sa binata, hindi magiging problema ang pag-asikaso sa mga negosyo dahil ipinagkatiwala mo na nito sa ilang executives ang kumpanya habang wala ito. Meron itong means of communications para makontak ang mga taong dapat kausapin sakali mang may problema. Yanig pati kaluluwa ni Hana sa narinig. What did you say? Hysterical siyang sigaw sa likod ng lalaki. Matthew, I'm talking to you! She looked at the closed door in desperation. Namamanhinid ang kanyang utak. Ano na ang kanyang gagawin ngayon? Mukhang seryoso si Matthew sa sinabi nito. Kumuyom ang kanyang mga kamay nang biglang bumangon ang galit sa dibdib niya. You have no right to do this, you beast! Naisa loob niya. Nagmamadaling sinundan niya ang lalaki. At tatagpuan niya itong patungo sa isang cabin. Mabibilis ang hakbang na nilapitan niya ito. Ano bang problema mo at ginaganito mo ako? Sigaw niya. Tumigil siya sa isang dipa mula rito. Tumigil ito sa paglakat at bored na lumingon sa kanya. Ipinagbilin ka ng ama mo sa akin. Simpleng tugon nito. But I can't take care of myself. I thought so, too. Pero nitong mga nagdaang araw, para kang batang naliligaw ng landas. Marvin has changed you tremendously. Hindi ka na ang dating Hana na kilala ko. May sumungaw na luha sa kanyang mga mata at galit niyang pinahid ang mga iyon. Oh, really? At ano ba ang pagkakakilala mo sa akin dati? She challenged, and they looked at each other's eyes. Sweet and nice. Napaismid siya. That was a long time ago when I still believe in true love. Hindi ka agad nakakibo si Matthew. Let's bury the hatchet. Hana, paano tayo magkakaroon ng rapport kung ganyan ang pakikitungo mo sa akin? Well, you're wrong, Matthew Rosales. Kung ano man yung nakaraan ay naibaon ko na yun sa limot. Bahagi ka na lang ng aking kamusmusan. I'm not in love with you anymore. Malamig pa sa yelong turan niya. But why are you still so bitter? Ang tinis ng kanyang halakhak. Me? Bitter? Imagination mo lang yon. Ang tinig niya ay puno ng sarkasmo. Lumapit ito sa kanya. Really? Anito sabay haplo sa buhok niya. You keep talking like that and I just might have to test the power of your conviction. Her face flashed and akala ba nito ay nagsisinungaling siya?
Then do it. Hamon niya at lalayasan na sana niya ang kausap ng mabilis siyang harangin ito. Just what is it going to take care for you to forgive me? Nothing. Gumuhit sa magagandang mata ni Mateo ang sobrang kalungkutan at pagsisisi. I'm sorry for what happened 5 years ago, Hannah. I never intended to hurt you. His words echoed inside her soul, shattering the walls she had erected 5 years before like panes of glass beneath the assault of a brick and laying waste to whatever remained of her emotional defense system. Hindi na niya napigilan ang lalaki nang dumapo ang kamay nito sa kanyang pisngi at masuyong haplusin iyon. His touch sent electric shivers shimmering down her spine and her pulse raising her of control. Ngunit wala siyang intensyong ipaalam dito ang mga epekto ng haplos nito sa kanya. He bent his head until their lips met. Hannah felt her world spin around. Ang harang na itinayo niya sa pagitan nila ng binata ay nabuwal. Naramdaman niya ang unti-unti na siyang nalulunod sa epekto ng halik nito. Pero naalala niya ang pagtataksil nito sa kanya noon. Dumako ang mga kamay niya sa dibdib nito, nadama ng kanyang palad ang matitigas na muscles doon. Inutusan niya ang sariling itulak ang lalaki, ngunit sa malas ay ayaw pang kignan ng katawan niya ang kanyang utos. Inipon niya lahat ng kanyang willpower at itinulak ng buong lakas ang lalaking nakayakap sa kanya. Ikinagulat nito ang ginawa niya. I'm not giving you any right to take advantage of me, Matthew Rosales. Nanginginig sa galit na sigaw niya at nagtatakbong palayo rito. Ramdam ang pagkakanulo sa kanya ng puso niya. Nakatulog si Hannah sa sobrang inis at nagising siya nang marinig ang pagbukas ng pinto ng cabin. It's time to wake up! Dinig niya ang pamilyar na tinig na iyon. For a while, she was disoriented bago niya na-recall kung nasaan siya. Labag sa loob na idinilat niya ang isang mata. Kitang-kita niya si Matthew na papasok sa kanyang cabin. Tulak ang isang food trolley. Hannah, wake up! Nandito na tayo. Kumain ka na ng lunch. Napilitan siyang bumangon sa kanyang higaan. Where are we? Tanong niya. Nasa isla tayo. Pagbibiga alam nito. Mabigat ang dibdib na bumaba ng kama si Hannah at sumalip sa bintana. They're only about a few kilometers away from the island at mula rito ay kitang-kita niya ang isang two-story villa na sa tansya niya ay may mga 20 metro ang layo mula sa dalampasigan. Moderno iyon na may malalapad na salaming pinto at bintana. Nakatayo ang villa sa isang cliff. Mariing tumikom ang kanyang mga labi. Nilingon niya ang bintana. Ang binata. How long are you planning to keep me a prisoner of this island? Your freedom depends on you, Hannah. Naghalukip-kip siya. When I don't resist you anymore, is that it? Yes, when you finally accept me as your guardian and follow my orders. And if I don't, this will be your home forever. Natawa siya dahil alam niyang imposibleng mangyari iyon. Iisip at iisip siya ng paraan kung paano makakatakas sa isla na ito. Sigurado naman siyang hindi magtatagal at aalis si Matthew at babalik sa Maynila dahil marami itong inasikasong negosyo. And besides, kung ang magpapalaya sa kanya ay ang pagsunod dito, makikisakay na lang muna siya. At kapag bumalik na sila sa Manila, doon nito matitikmang muli ang kanyang bangis. With that thought in mind, kalmante siyang lumapit sa side table upang harapin ang pagkain niya. Sa tray ay naroon ang orange juice, rice, and beef stick. Pagkatapos mong kumain ay ipapasyal kita sa isla. Tumikwas ang isang kilay niya. No, thank you. I'm not in the mood. Napabuntong hininga si Matthew sa sinagot ng babae. Namimiss na niya ang dating Hannah, sweet and childish. Suddenly, he remembered what she looked like 5 years ago. And it was damned too painful to remember the love they had back then. It left a bitter taste in his mouth. Whimsically, with the hope that they were in different circumstance. Pero ano nga ba ang tunay na rason niya at dinala ang dating nobya sa islang ito? Ayaw man niyang haminin, it was because he was still hoping there could be a chance for them to be together again. Baka ma-realize ng dalaga na kaya niyang patawarin ito. Anyway, Hannah is now older and more mature. Although he could see clearly that the love she had for him 5 years ago was not there anymore, he was still hoping. Natapos ni Hannah ang kanyang lunch.
I can see that you're done. Satisfied na natura ng binata na makitang inubos niya ang pagkaing dinala nito. Sumunod ka na sa akin at pupunta na tayo sa isla. Nang wala na ito, ay napatikom ang mga labi niya. Kung inaakala mong madali mo akong mapahinuhod. Matthew Rosales, think again. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!